kasi sa iglesia, may shota ako pare, sabi niya ganyan. Sabi niya, ha? Talaga? Sabi niya, oo pare, yun talaga yung pinaka-weakness ko, kahit saan ako magpunta. Sabi naman ng isang pastor, pare, alam mo, ako naman, ang weakness ko, tuwing matutulog ang mga kasama ko, niyayapos ko sila. Tuwing hinihipuan ko sila, pare, yun yung pinaka-weakness ko. Talaga? Sabi naman ng Pastor 3, sabi niya, ikaw ang weakness mo. Sabi ng dalawa, sabi naman ng Pastor 3, pare, ang weakness ko, pinagsasabi ko sa iba lahat ng naririnig ko. Sa joke lang yan. Binabasag ko lang yung inyong momentum. But restoring brokenness. Everybody has weaknesses. Okay? So, mag-focus ako sa Book of Job, sa buhay ni Job. Pero bago yun, meron ako sa inyong ipapakita. Ito po ay, mga bata, ito po ay, papel o plastic. Papel o plastic. Papel. Okay. Anong klaseng papel ito? Bangkang papel. Tama. Oh, may bata pa yun. May masok ka dito. Minus 5. Okay. So, bangkang papel, At ang bangkang papel, alam nyo na ba na it represents our life? Kasi medyo may hirapan ako. Nakatsali ko pa naman ako. So, ayos kita. Pero nahirap ako ng stand. Ako lang mag-stand. Hindi. Mahaba ito. Hindi mo pwedeng hawakan lang. Kasi nahirapan akong ibigay sa inyo yung illustration kapag hawak ko siya. Lohe. Okay, the number yung dial is not yet a number. Okay. So, ito ay isang bangkang papel. Itong bangkang papel, it represents our life, mga kapatid. At kapag ito ay nag-set sail, ay napaka-smooth. Okay? Parang walang problema. Imagine niyo na nasa dagat siya. So, napaka-smooth. Walang problema. At sasabihin ninyo, wow, my life is too beautiful, Lord. Sasabihin yung ganyan. Pero as you go on your journey, maka-encounter tayo ng storm or ng problem in life. So, kapag naka-encounter ka, syempre, etong bangka mo, lalo na kapag malakas, ay masisira. So, a part of the boat is broken. So, nasira yung half ng boat mo. Okay? But your goal in life is to continue your journey because you have to reach your destination, whether you like it or not. So, Lord, no matter what happened to me, I must set sail. So, you set sail. Okay? And another storm came at hindi mo inaasahan. So, a part of your boat or a part of you has been broken again. So, do you think you can go on? You can still set sail? Mahirap na, di ba? Pero your goal in life, Lord, is no matter what happened to me, I have to continue, I have to set sail. So, habang ikaw ay umaandar, nagiging slower ka na, slower and slower until shipwreck ka na. Totally devastated na yung iyong boat. At kapag nangyari ito, dadagdagan pa ng another storm, so yung kabilang side niya ay nasira na rin. Ibig sabihin, you cannot go on with your life anymore. Okay? Give up ka na. Wala ka ng lakas, wala ka ng pag-asa. Hopeless ka na kasi kailangan mo nang ayusin yung boat mo. And it takes years again to build another you. Right? Ang hirap ayusin ang nasirang buhay mo. Okay? At mga kapatid, yung mensahe kanina, walang iba na tinutukoy si Pastor, kundi ano man ang mangyari sa ating buhay, ano man ang ating maranasan, ang tanging pag-asa natin ay ang Panginoon. This is a sign of a cross. Okay? No matter how hard we try, ayusin natin yung boat natin, ayusin natin ang buhay natin. Without our personal encounter with the Lord, it won't happen. So the key thing
to mend a broken heart or to fix a broken heart is this one, the cross. And how much do you love the Lord? Gaano po natin kamahal ang Panginoon? Ganito ba kaliit? Nag-share tayo kami ng kapatid kanina. Ganito ba kalaki? Ganito ba kalawa? Dapat ko ang pagmamahal na, kung malaki ang pagmamahal natin sa Panginoon, ganito tayo. No? Ibig sabihin, we are willing to lay down our lives to God no matter what happened. Because that's what He did. He laid down His life to us. Binigay niya po ang kanyang bugtong na anak para sa ating lahat. Sabi ko nga po sa inyo before, na hindi natin mararanasan ang Panginoon kung wala tayong personal encounter kanina. Kaya tatanong ko si kapatid kanina, when was the last time you accepted the Lord Jesus Christ? Sabi ko sa kanya ganun. Kasi mahalaga po yung question na yan. That would determine kung talaga tinanggap mo ang Panginoon. Sabi ko rin sa kanya kanina, we have our spiritual birthday and we have our biological birthday. Kung saan nag-birthday tayo, sineselebrate natin yun. Dapat may spiritual birthday din tayo na isineselebrate. And that is the most important. Ano po? Now, restoring brokenness. That topic will never be out-fashioned. Dahil lahat tayo ay hindi exempted sa tinatawag nating pagkasira ng buhay. Ano po? We all know what it means to be broken, to be shattered, kapag nawiwindang na tayo. Tapos yung mundo natin parang gumuguho. Naramdaman nyo na po ba yun? Na parang wala ng pag-asa. Ano po? At parang may mga panahon na ayaw mong bumangon sa higaan mo. Ano po? Dahil nahihirapan ka. At may mga panahon na walang tigil yung luha mo ka, luha mo ka papatak. Wala kang tigil ka, iiyak. Ano po? At yung brokenness is accompanied by emptiness. Kapag broken ka, empty ka. Void. Yung tinatawag nating void. Ano po? At yung void na yun, sometimes, wala na isang makapag-comfort sa'yo. Walang magbigay ng comfort sa'yo. Ano po? Parang sugat na walang, kahit anong ipahid mo, parang walang kayang magpagaling. Ano po? At yung kalambutan mo, walang makapag-comfort. Di po ba? Yun, naranasan natin lahat yun. O taas ang kilay nang hindi naranasan yun. Siguro naman walang tataas ang kilay. Ano po, nang hindi nakaranas ng ganun. So nothing feels blessed about being broken. And the most painful and difficult times of my life have been those times na when I felt broken. I don't like pain, honestly. Sasabihin ko yan sa inyo. Ayoko ng pain. Ayoko ng suffering. Ayoko rin ng feeling of brokenness. Ano po, siguro kayo ganun din po. The certain circumstances in our life hurt. And at times, kapag naiisip natin yun, yung tinatawag natin intense hurt, intense pain, ano po, ay walang makapagpahil. And pero alam niyo po, one of the things I have discovered when I'm in the middle of pain, after brokenness, we can experience the great blessings of God. Ano po, at after brokenness, our lives can be the most fruitful and have the most purpose. Yung nakaranas ng matinding pain, iyon yung makapagpa-testify ng matibay kung gaano kabuti ang Panginoon sa kanya. Ano po? Yung feeling joy again after a period of intense mourning can be ecstatic. Nagiging ecstatic po yan, ano? And a blessing can come in the wake of being broken. But this blessing comes only if we experience brokenness fully. At sabi ni Pastor kanina, and confront why it is that God has allowed us to be broken. Yung tinatawag na kanina confront. Kaya define niyo yung ibig sabihin ng confront kanina, ng confrontation. Ano po? Now, if you allow God to do His complete work in us, a blessing will follow brokenness. Ang first question na sasagutin natin, why people experience brokenness? Sinabi niya rin kanina, no? Let's go back to how the Lord created the world. Why people experience brokenness? So, in Genesis chapter 1, verse 31, after God created everything, He saw that it was a very good. And the heavens and the earth were completed in all vast array. Kung i-describe natin ang God's creation, though that is only a picture, perfect is the best description. Ano po? Especially the most treasured creation of all, and that is man. Di po ba? At napakaganda. Kinakopy ka ng science yan eh, di ba? Kinuklone nga sa Europe ang tao, pero may span pa rin yung buhay nila. Hindi pa rin kayang tapatan kung ano yung ginawa ng Panginoon. Ano po? At the Lord took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. Di ba? Inatasan si
Si Adan, ang unang tao, para mangalaga ng Garden of Eden. But everything changes when his most treasured creation falls through the crafty serpent. Ano po? Si Satanas. Mamaya, aalamin natin sino ba itong Satanas na sinasabi natin. Ano po? Kanina sinabi ni Pastor si Taning. Ang biruan namin sa Bible School, kapag sinasabi mo daw ni si Taning, ang tawag mo sa kanya, close kayo. Kasi alam mo yung kanyang nickname. Di ba pag alam ang nickname ng tao, close kayo. Kaya nalakos kayo naman, close sila. So, dyan ko lang gano'n. So, sinasabi niyang si Taning. Okay? When the man falls, the Lord tells a woman that He will greatly increase the pains in childbearing. Ano po? Ang unang sinabihan, ang unang kinurse ng Lord ay ang serpent. Kasi through Satan, na yung serpent, natukso ang tao. At ang pangalawa niya, binigyan ng command, that he will greatly increase the pains in childbearing is woman. No, babae. Kasi babae ang nagpatukso kay Eva. Kay Eva, kay Satanas. Di ba? And with pain, sabi, she will give birth to children. Her desire to be with her husband, and the husband will rule over her. Yun yung sinabi ng Panginoong Diyos kay Eva. So, teka lang, si Eva ba ako? Babae ba kasi? And to Adam, he said, "Curse is the ground because of you." Sabi ng ganyan. "Through painful toil, you will eat all the days of your life." Kaya nagtatrabaho ang mga lalaki. Sa pamamagitan ng pawis natin, kumakain tayo. Sabi niya, it will produce thorns and thistles for you. Ibig sabihin, hindi magiging madali, matinik. No? Yung magiging buhay ng thorns and thistles. And you will eat the plants of the field. Na dati, sa Garden of Eden, pipitas na lang sila. Diba? Andun na kasi lahat eh. Pero sabi ng Panginoon, paghihirapan mong lahat ang kakainin mo. And by the sweat of your brow, sabi niya, you will eat your food until you return to the ground. Until you return to the ground. And since from it, you were taken, for dust you are, and to dust you will return. Dito pumasok ang kasalanan. Dito pumasok yung tinatawag nating first sin, and that is brokenness in relationship because of the disobedience of man to God. Iyan ang first sin. Disobedience of man to God. And that we inherited it from them. Namanan natin, kaya huwag kayo magtataka kung bakit ang anak ninyo, ang liit pa, marunong na magsinungaling. Hindi nyo naman tinuruan. Ayan ang sinful nature. Bakit iyan? Kahit hindi, meron kaming isang special child sa Biga. At alam nyo ba, hindi siya marunong magsalita. Autistic extreme autistic. Pero, one time nakita namin siya, sorry for the term, nakita namin siya nag-masturbate. So, nag-wonder kami. Special siya, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Pero alam niya yun. Yung ganong bagay. Ibig sabihin, instinct, sinful nature. Kahit hindi mo ituro, it will manifest to you. Dahil simula pa lang sa pinakasimula, may kasalanan na. And that is the reason why the Lord says, confess your sin. Iyon yung sinasabi niya. Autistic yung hindi tinuruan pero nagagawa niya yun. Nagkakasala ba yung autistic? Hindi niya alam? Hindi. Sabi namin, let it go. Ganoon lang namin. At sabi namin, finish. Finish. Ibig sabihin kasi sa kanila ng ganito, stop it. Finish na. At nagalit siya. Siyempre, siya. Pero, maiintindihan mo. Bakit? Kasi, wala sa kanya yun. Autistic siya. Di po ba? So, in the beginning, there is brokenness in relationship, and that is between God and man because of the disobedience of men. And what is brokenness? I-define natin yung word na brokenness. Break, or the word broken, is very sensitive to context. Word that is very sensitive to context. Di ba sinasabi nyo minsan sa mga kaibigan nyo, oh, give me a break. Di ba? Tapos sasabihin natin, don't break the glass. Tapos sasabihin natin, let's break bread together. Okay? Sasabihin din natin, break it down for me. Or sasabihin natin, you deserve a break, mga kapatid. And the worst thing is, I'm broke. Diba? Wala na tayong pera. So at first glance, it seems that break takes on a different meaning in these phrases. No? Mukhang magkakaiba yung meaning niya. But it really doesn't. It means the same thing, mga kapatid. When I use it in different phrases, it is like looking at the word from different perspectives.